Personal preparation ko. Siyempre yung proper sleep kasi natutulog talaga ako ng maaga. Tapos, siyempre pray. Ako yung personal, ko talaga, is yung katawan ko, tsaka yung sleep. Kasi yung pagdating dun sa namin, wala kami sa condition actually. Wala kaming hangin, kasi yung second set, pagod na ako noon. Kasi wala kami sa condition nun. Wala kaming court, wala rin kaming space kung saan kami magti-training. Yung personal preparation ko is hindi naman sa kanilimutan ko yung mga school works ko, pero isinantabi ko muna siya kasi mas nag-focus ako sa training, sinettle ko yung mind ko. And yun, hindi ganun ka-proper yung sleep ko kasi hindi talaga ako sanay matulog ng maaga. Pero kinokondisyon ko yung body ko and mind. Yung eksenang di ko makakalimutan, siguro yung pagbagsak ng bola nung pagka-service ni Marian. Kasi ang taas ng bola, so para siyang miracle. Tumalikod na ako noon, pero tinignan ko uli kasi baka inside. So, pinakinggan ni Lord yun na inside naman siya. So, pagka-land ng bola, napaluhod ako, nanghina ako. Hindi dahil dahil sa saya yun. Kasi, oh my God, ang layo na nang narating namin. Tapos, nanalo pa kami. Hindi namin ine-expect yon kasi yung 5 set na yun, ang dami namin pinagdaanan doon. May part doon na lahat kami bumitaw. Isa na lang yung kumakapit. Pero patuloy lang. Kasi hindi pa naman tapos eh. Ba't ka pa bibitaw? Masaya ako kasi nag-champion kami. Tapos, yung di ko rin makakalimutan, syempre, ayun, yung winning moment namin. Ako masaya din ako, syempre masayang-masaya kasi last year ko na, akala ko noon, nung last training namin before division is last training ko na siya sa team. Kasi nga, aalis na ako, mag-grade 12 na ako. Pero, yun, di ko in-expect na may another month for preparation para sa NCR. And yung di ko malilimutan na nangyari is yung paglan talaga ng bola. As in kasi down the line siya. Like hindi mo maano na papasok pa na magda-down the line siya kasi parang outside yung service niya eh. Pero yun, nanalo pa din kami. Binigay. Yan lang. Yung mga natutunan ko siguro is, yung unang-unang natutunan ko is yung tiwala. Kasi kung wala yung tiwala, hindi kami makakarating sa ganito eh. Kasi kung magtitiwala kayong lahat sa isa't isa. May patutunguhan yun eh. Kasi kung one time wala akong tiwala sa katim ko, so I felt hindi ko man masabi yung sorry na yon, pero alam kong naramdaman niya yon. Pero kasi yung ko talaga is yung tiwala. Kahit na ayaw mo na, bumibitaw ka na, pero yung tiwala, nandun siya eh. Kasi part yun eh. Ayun yung mga nabibuild nyo as a team, tiwala talaga. Ako yung natutunan ko is yung hindi pagbitaw. Even last point na lang yung kalaban. Hanggat hindi natatapos yung laban, kailangan nating lumaban pa din. Kasi hindi pa naman sila panalo eh. Kagaya nung nangyari sa amin sa division, like tinalo na kami ng EDSI ng 2 sets and then lahat sila bumibitaw na. Pero meron pang 3 natitirang set na pwede naming makuha hanggat hindi natatapos yung laban. Yun lang, kailangan mo lang magpatuloy, hindi ka dapat susuko kahit pa last point na sila. Ako, syempre, kagaya ng sinabi ni Lim, tiwala. Kasi kung hindi kayo magtitiwala sa isa't isa, hindi kayo magbe-blend. Kumbaga, wala kayong magagawang set, spike, receive kung hindi kayo magtitiwala sa isa't isa. Magkakagulo-gulo kayo sa court. Tapos yung hindi pagbitaw, kasi kung bumitaw na kami nun, like binigay na talaga namin sa EDSI yung pagkapanalo. Siguro wala kaming hindi kami mananalo syempre. Pero nilaban pa rin namin kasi alam namin kaya namin.
Ako, unang-una sa lahat yung coach ko nung elementary. Kasi siya yung nagturo sa akin ng basics eh. Like, bago ako mapunta kay coach, may alam na ako sa volleyball nun. So, kumbaga, pangalawa si coach sa papasalamatan ko kasi yung basics na natutunan ko nung elementary ako, mas pinalago niya yun. Mas pinalago niya yung knowledge ko about volleyball, mas pinalakas niya ako. And yun, syempre, gusto ko rin mag-thank you sa teammates ko sa pagtitiwala na binibigay nila and yung mga sacrifices nila para nandito kami ngayon, kung nasaan kami. Gusto ko magpasalamat syempre, unang-una kay Lord kasi wala naman ako dito kung hindi dahil kay Lord eh. Hindi ako magkakaroon ng ganito na laro. Tapos, wala rin si coach kung hindi dahil kay Lord. Tapos, pangalawa, syempre kay coach. Kasi, hindi naman ako mahuhubog ng ganito kung hindi dahil sa kanya. At, syempre sa mga teammates ko, sa pagtiwala, mapa-old or new teammates ko, nagti-thank you ako sa inyo kasi, syempre nagtitiwala pa rin kayo sa akin. Ako, sa unang-una, syempre kay Lord. Kasi wala talaga akong interest when it comes to sport. Puro lang ako Wattpad. Pero pinush ako ng mama ko na maglaro ng volleyball kasi puro lang ako nasa bahay. Nagti-thank you ako kay coach kasi wala talaga, I have no idea na magsisetter ako. Di ko talaga ina-expect na isisetter ako ni coach. 5 months niya lang akong tinraining tapos mag-area meet ka agad nun. So, ako nun, na-overwhelm ako. Kasi parang hindi ko pa kaya eh. Tapos sasabak na ako agad sa ganun. Parang kaya ko na ba? Pero kinaya naman kasi nandiyan yung mga katim mo, yung mga matanda na, tsaka yung mga bago. Yan. Ang sasabihin ko lang sa sarili ko, I'm so proud of yourself kasi narating mo tong ganito kahit alam mo mahirap, syempre. Tapos, basta I'm so proud of myself kasi narating ko to kahit na mahirap, kahit madaming pinagdadaanan. Yun lang. Ako, I'm so proud of you na nagawa natin to. Syempre, nagawa natin to. And dumating pala tayo ng gano'n na nag-champion tayo. Looking back after 10 years. Oh my God. Ang ganda, like, champion kami. 2024 division. Pass.